Pilipinas, oras natin, 10 minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang happy Wednesday morning. Nako, eto na naman tayo. Tara na. Mga kapwa ko manggagawa, tutok na po kayo ha. Lalong-lalo na po sa ating mga manggagawa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. How are you today? Siyempre pa, simulan natin na muli ang isang oras na naman na talakayan sa mga benepisyo, serbisyong hatid pa rin po ng Employees Compensation Commission. Para sa mga manggagawang siyang nagkasakit, na aksidente o di kaya po yung namatay, nasawi ng dahil po sa trabaho. Muli, ito po yung Wonder Woman, May Binauhan, at siyempre kasama pa rin natin ang ating Action Woman. Napakasipag nito eh. Ang action woman pa rin po ng Employees Compensation Commission, walang iba kundi si Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Irikay, good morning. Happy Wednesday morning. Magandang umaga, Miss May. At syempre, happy Wednesday morning sa ating lahat ng mga viewers at listeners. At syempre, lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC. Ay nako, Miss May, diba? Nung nakaraang episode, napakaswerte natin dahil nakasama natin at nakapanayam natin si Attorney Joseph Philip Andres Yes. ng Government Service Insurance Systems o GSIS. Ang dami nating natutunan sa kanya at ang dami niyang share na information sa atin kasi sila yung katulong natin sa pagpapatupad ng Employees Compensation Program sa ating pampublikong mga manggagawa. Kasama na dyan yung magigiting natin ng mga uniformed personnel. Tama ka dyan, Irikay. Talagang marami tayong natutunan last episode. Kaya nga po nang sabi ni Attorney Joseph, maginhawang buhay for all. Yung greeting, no? Yan yung kanilang tagline. Yan ang kanilang greeting talaga, maginhawang buhay. Dahil sabi nga natin yung naibibigay ng EC program para po sa ating mga manggagawa sa panahon ng pagkakasakit o kaya po ay pagkaka-aksidente, maginhawang buhay na rin yun, Irikay. Oo, diba? Instead of hardship or paghihirap, nagkakaroon ng konting ginhawa kahit na nagkaroon ka ng hindi inaasahang aksidente. Tama ka dyan, Irikay. At mukhang ngayong umagang ito, meron tayong makakasama ulit. Meron tayong bisita. Excited tayo kasi ngayong umaga naman na ito, syempre hindi natin papatirlin ng ating napakaraming information sharing na ginagawa dito sa ating programa. Dahil ngayong umaga makakasama natin ang isang representative, ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs na tamang-tama dahil darating na po ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So, I think this is third week ng July. So, special yung ating bisita at isi-share niya sa atin yung ginagawa ng kanyang ahensya. Again, ulitin natin, saan po siya magagaling? National Council on Disability Affairs. Ayun. So, ngayong umagang ito, siya po ang ating makakasama, Irikay. Pero syempre, bago natin ipakilala, hatid muna tayo ng good news sa ating mga ka-ECC. Of course. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng ECC sa iba't ibang panig ng bansa. Tama po yan. Lagi po nating binabanggit yan, para syempre maabot yung ating pong mga manggagawa. So, nito lamang, nag-back-to-back advocacy seminar, di ba, Irikay? Yes. Na inilunsad po ninyo sa Masbate. Ayan, in-announce natin yan Sobrang in-announce natin yan. Para makarating sila yung mga manggagawa. At ang balita ko, Miss May, madami, sobrang daming nag-attend. So, effective yung ating announcement. Maraming good news talaga yan. At least alam na nila ngayon, doon sa mga umaten. So, Irikay, para po sa kabuang detalye, pakinggan natin at panoorin narito ang ACC Balita ng ating kasamang si Yuel Reyes. ECC Balita.
Mahigit 300 katao mula sa iba't ibang sektor ang lumahok sa 2 araw na libreng seminar at consultation ng Employees Compensation Commission o ECC sa Masbate nitong ika-8 at ika-9 ng Hulyo. Kabilang sa mga nakiisa ang mga miyembro ng SSS at GSIS, mga self-employed, kinatawan ng management at union, mga unipermadong kawani, LGU, peso at mga kawani ng barangay. Layunin ng programa na paigtingin ang kamalayan ng mga nasa sektor ng paggawa tungkol sa EC program na nagbibigay proteksyon at benepisyo sa mga manggagawang nagkasakit, na aksidente o nasawi ng dahil sa trabaho. Present din sa nasabing seminar ang mga opisyal ng ECC at DOLE, kabilang na sina DOLE Regional Director Imelda Gatinao, Employees Representative Commissioner Alan Montaño, Employers Representative Commissioner Federico Marquez Jr. at maging sina Balud Municipal Administrator Leonido Valenia at Masbate City Information Officer Meriowen Esber. Pinangunahan naman ni na ECC Deputy Executive Director Attorney Evelyn Ramos, IPAD Chief Maria Cecilia Maulion, Information Officer Ella May Bayangos at REU5 Administrative Officer Krisha Banyare ang pagtalakay sa mga benepisyo at proseso ng EC filing. Magpapatuloy ang pag-ikot ng ECC sa iba't ibang panig ng bansa para mas palawakin ang kaalaman ng publiko ukol sa proteksyong hatid ng EC program para sa mga manggagawang Pilipino. Ayan po, Idikay, maraming salamat, Yuel Reyes, sa good news na yan. Dahil sabi nga niya, daming mga nag-attend. Nakakatuwa kasi Miss May, usually ang budget or nilalaan natin ng mga seats para sa ito at advocacy seminars, mga 100, 150 lang. Pero dito doble. So Wow. mahigit 300 yung nag-attend. Siguro dahil na nga marami nang nakakaalam tungkol sa ECC at syempre nakatulong talaga yung pagpa-plug natin, 'di ba? Nakakarating sa ating mga manggagawa na meron tayong activity sa Masbate nitong nakaraang mga linggo. Opo. So, anyway, Idikay, punta na muna natin yung ating easy question ngayong umagang ito dahil hindi yan pwedeng mawala. So, sandali lamang. EC Question. Ang ating easy question, Idikay. Ayan, syempre hindi mawawala yung easy question kasi napaka-importanting fact ito ng ating programa, Miss May. At syempre katulad nung ginagawa ko lagi at ginagawa natin lagi, nagbibigay tayo ng clue Yes. kung ano yung easy question. At ilang ulit natin sinabi kung saang ahensya ng pamahalaan manggagaling ang ating special guest this morning. Yes. Tinanong natin yan kanina at inulit-ulit natin dahil yan po ang easy question this morning. Mula po sa anong ahensya manggagaling ang ating makakasamang special guest ngayong umaga. Iyon, no? Baka yung mga nakikinig na nakabilang dyan, pwede kayong sumagot, ha? Oo nga Yung mga eh. beneficiary niyan, Oo, pwede. Siguro pwede magbigay pa ng konting clue, di ba? May kinalaman sa Oo. disability. Pero, Yes. ayan, may clue pa. Oo, yung mga disabled. Oo, diba? para sa Ng ating kanila mga itong kababayan. ahensya na ito. So sa ating pong mga listener at sa ating mga viewer, pwede po kayong i-comment lamang po ninyo no, inyo pong sagot sa ating comment section. Kasama po ang hashtag ECC Work Related. At syempre, wag po kung kalilimutang i-share ang live streaming natin ngayon kung kayo po ay nanonood sa amin. Dahil no share badge, hindi po kayo mapipiling manalo, di ba? So, tuloy-tuloy na po tayo, Idikay. Sandaling-sandali lang po, ha? Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Eto na. Sa bahaging ito, makipagkwentuhan na tayo, Idikay, at ipakilala na natin ang ating special guest. Pero makakasama muna natin siya sa ibang, nandiyan na ba? On the other line, malaman natin. At syempre, kayo po ang magpapakilala sa ating panauhin ngayong umaga. Oo nga, Miss May. Bago natin siya ipakilala, gusto natin i-share na marami tayong mga programs para sa ating mga manggagawa. At syempre, yung ating mga manggagawa na ito, syempre, yung programs natin nakadesign para sa mga people na tinatawag namin sa ECC na persons with work-related disabilities. disabilities. Oo. So, ito ay special group of people na pinag-uusapan natin na sila yung mga manggagawa na nagkaroon ng aksidente or pagkakasakit ng dahil sa trabaho at dahil dito ay naapektuhan ng kanilang pangmatagalan or pagparaan para magawa nila yung kanilang hanap buhay. Oo. Pero syempre, 'di ba, Miss May, yung bisita natin ngayon galing sa National Council on Disability Affairs. Sila naman concern nila talaga
lahat ng mga tao na may disability. Mm-mm. Walang distinction kung manggagawa man sila. Walang distinction kung paano nila nakuha ang kanilang disability. Lahat ng welfare na para sa kanila, lahat ng kailangan nilang gawin para matulungan ng mga people with disabilities dito po sa ahensya na ito. Oo, lalong-lalo na syempre pagka minsan kasi yung ating mga people with disability parang minsan ine-etchapuera nila yung kanilang sarili 'di ba? Oo nga. Na parang wala naman silang 'di ba? Wala silang matanggap na ganyan kasi ganyan ganito. But anyway, parte sila. Parte sila na ating society, na ating lipunan. At binibigyan natin sila ng special na pagkilala at special na mga benepisyo para naman, 'di ba, makatulong tayo sa kanilang pang-araw. Tama. Kaya tutok lang po kayo ha kung meron kayong mga concern syempre no. Pwede naman open naman tayo pwede tayong magtanong dahil meron tayong panauhin ngayon, Idikay. Oo nga, pakilala na natin siya. So Miss May, makakasama nga natin ngayong umaga ang spokesperson at Regional Programs Coordinator ng National Council on Disability Affairs, si Attorney Walter Jason Alaba. Good morning, Sir Walter, at maraming salamat po sa pagpunta niyo dito para makasama namin kayo umaga, sir. Good morning po, ma'am. Good morning po, AD. Thank you po for inviting NCDA po dito sa programa po ninyo. Ayun no. Ready na si Attorney Jason na sumagot. Oo nga. Oo. Feeling ko, Attorney Kai, kahit nakapikit sa Attorney Jason, kabisado niya yung mga isasagot niya. I think so din, Miss May. At excited tayo malaman lahat ng mai-share natin na mga information sa ating mga listeners at viewers. Kaya simulan na natin, Sir Walter ba o Jason? Walter Jason. Walter po, Walter. Walter. Opo, Yes, opo. Excited kami. Walter Jason. Ah. Sir, para po sa mga ating listeners at viewers, ano po ba ang mandato at ano po ba ang ginagawa ng National Council on Disability Affairs? Si National Council on Disability Affairs po is composed of our 13 strong agencies. Okay. And ang mandato po niya is to have yung policy development for persons with disabilities, and then to monitor the implementation of our different disability laws. So technically it's a policy and laws na machinery for our persons with disability sector na ma-monitor po natin ma-update natin yung different laws for persons with disabilities po. Parang siyang coordinating council. Council. So parang lahat ng mga batas na may kinalaman sa mga disabled persons, kayo po ang kumbaga central repository or ganun po ba? Parang ganun. Siya po yung taga-update kung ano yung mga needs ng ating persons with disability with respect to their rights as accorded by the Constitution, by UNCRPD, and our Magna Carta for Persons with Disabilities. Madaming importante yung task pala ng NCDA, Miss May. So, Sir, Attorney Walter, share mo naman sa amin, na-share namin kanina before tayo nagsimula na malapit na ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ano po ba yung nangyayari pag ganitong linggo? First and foremost po, na amendahan natin yan through a proclamation na before po yung NDPR Week ang tawag natin. Ngayon po, NDR Week palang, National Disability Rights Week. Oh, Rights Week. Opo. Okay. So, ang layunin talaga niya is to put awareness or kaalaman sa public po what is the different types of disabilities, kasi we have 10 types of disabilities. And then ano-ano po yung dapat na gawin natin para to accommodate persons with disabilities. So technically parang ano-ano yung mga pagtrato natin sa mga different disabilities. So yun po yung mga sineselebrate natin with respect to the different LGUs natin. Kasi meron tayong mga Persons with Disability Affairs offices. So nationwide po, sabay-sabay tayo during July 17 to 23 na mag-celebrate ng ating National Disability Rights Week. Oo, meron siya nabanggit, Idikay, 10 types, Baka Oo, pwede natin, disability. medyo pwede ba natin i-discuss ng konti Of course, yun? Miss May. Para Ito naman yung gusto natin talaga. Oo. Sige po. Siguro kung gusto ng before I say the 10 types po. Siguro
to guide our our viewers and our listeners, pwede po silang mag-visit sa ncda.gov.ph. Importante. Okay, so we have two categories of disabilities po. Dito sa Pilipinas, we have the apparent and non-apparent, yung nakikita at hindi nakikita. And then from that, we have 10 types of disabilities. So we have their visual disability, we have hearing, we have speech, we have psychosocial, we have mental, we have intellectual, we have cancer, kasi because of legislation kasama ang cancer. As a And then disability, yes, we have rare diseases. And then I think ang hindi ko na mention is we have the physical disability. And then may isa pa. Nasabi ko na po yung yung sa hearing, speech. Ayun, yung speech. Yung speech, yes. Speech Oh, ayun, disability, I yes. think 10 types of that's disabilities everything. pa. Oo. So syempre hindi nakakatuwa na may disability, pero nakakatuwa na nare-recognize at nabibigyan na pagtutuon ng pansin yung iba't ibang klase ng disabilities, di ba, attorney? So, ano po yung mga programs na, sa services na naiaalok po natin para sa ating mga persons with disabilities na ito? As of the moment po, yung mga programs with respect to the celebration, naglalabas po tayo ng mga IECD natin or IEC natin ng mga materials para po for really campaigning for awareness. Kasi ang dami po nating mga batas na hindi alam ng mga citizens. So need po nating i-disseminate yung mga different laws and rights and privileges for persons with disability for awareness. And then besides that po, meron din po tayong tuloy-tuloy yung programs natin for persons with disabilities such as yung mga yung Global IT Challenge. Meron tayong parang minomold na mga students, mga high school students natin na mag-compete nagiging regional, nagiging national, and then hopefully international. Oo, Last year po athletes. tayo po yung nag-host ng 18 plus countries dito sa Metro Manila. Wow. And then programs such as partnerships with our stakeholders through employment, education. So tuloy-tuloy lang po talaga yung ating pagtutulong sa mga persons with disabilities po. Walang humpay, no, Ms. May? Yes, at syempre meron kayong mga data Attorney Walter. Ano po yung mga kadalasan na issue na kinakaharap ng ating mga manggagawa with disabilities, particular na po sa kanila pong lugar ng paggawaan or sa hanap buhay po nila? Siguro po ang pinaka-common is the discrimination. Laging nade-discriminate sila. Siguro from the start po nung pag nag-apply yung ating mga persons with disability, some of the persons with disability, lalo na yung sa mga non-apparent, are not telling that they have this disability kasi natatakot sila na baka hindi sila ma-hire, ganon. Ma-discriminate against. And then siguro po dun sa mga apparent naman, minsan nadi-discriminate sila dun sa part where pag binibigyan sila ng trabaho, parang hindi na okay kasi baka yung disability mo, you can't do this, mga ganon. So usual po talaga na nagiging problem with respect to employment is the discrimination po. Meron pa rin palang ganun, very pa rin. Oo nga, Miss May. Minsan kasi nangyayari parang akala mo tinutulungan mo dahil nga nililimit mo yung capacity nila or yung kanilang capability to work. Pero in essence, parang nangyayari, nadi-discriminate against mo kasi hindi mo na judge properly yung capacity nila na even though meron silang disability, they're fully capable of doing different kinds of jobs at makatulong pa rin sila sa kanilang hanap buhay, sa kanilang employer, sa kanilang pamilya, sa society in general. So, nakakalungkot na meron pa rin tayong hinaharap na discrimination against sa mga persons with disabilities na dapat hindi talaga nangyayari. Yes po. So, Tama po yun, sige. ma'am. Kasi we have a law, Republic Act 10524, that mandates all government offices to hire persons with disabilities. So at least 1% of their human resource complement nila is dapat persons with disability. So Should kung meron be. tayong 100, at least Dapat merong isa na Oo. persons with disability. And then highly encourage po natin yung mga private natin na mga stakeholders. But sadly nga po, yung 1% natin minsan hindi sa government natin, minsan struggling tayo to really hire persons with disability. So, yun po yung mga
nakikita nating challenges with respect to employment. Pero meron din po mga employer na talaga namang very open. Ano? Meron naman Oo. na nagbibigay ng special consideration yes. para sa kanilang mga manggagawa na minsan talagang i-hire nila, 'di ba? May mga restaurants na nag-hire talaga ng persons with disability para as an advocacy and as a way of addressing these social injustices sa Actually, tama po kayo. Workplace. More than 1% pa nga eh. Oo. Minsan nga, above 10% pa yung human resource complement nila. So, tuloy-tuloy talaga yung partnerships natin dyan at hinahanap natin yung mga stakeholders natin that are really willing to hire persons with disabilities. Lalo na yung mga very talented, idikay, Oo 'di ba? Lalo na naman. sa larangan ng mga artistic work. Ay po, tama po marami kayo. Ang dyan. dami po. Marami. Ang dami po magmamangha ka na parang wow, how Yes. this painting was crafted. And maniniwala ka na parang ay, a persons with disability made this painting. Parang gano'n. Marami. Kaya nakakatuwa pagka ganun eh. Maraming pagkakataon sa mga, lalong-lalo na dun din sa malalaking company, like sa mga advertising, idikay. At talaga, Miss May, ano yun, sa world ng advertising, sa world ng, yes. ng media, di ba? Media. Parang ganyan. At nagiging aware tayo dun sa participation ng mga persons with disability sa mundo na ginagalawan natin. Oo. But anyway, paano po nakikipagtulungan naman? Pag-usapan natin ang NCDA sa iba't ibang agency po, concerned agency po ng government, gaya po ng ECC, no? Para matiyak yung protection of course at karapatan ng With mga respect to PWDs. ECC, kasi si Dole po kasi is a member agency of the NCDA. Yes. So, ang ano naman po, ang pinaka work naman talaga ni ECC is to provide yung mga parang insurance na parang sabihin natin nagkaroon ng accident tapos naging persons with disability siya. Yes. So yun talaga yung partnership natin with respect to that. But pagdating naman po dun sa disability per se, laking tulong po yung siguro mabigyan natin ng tuldok yung difference ng what are the beneficiaries of the ACC ba talaga are converted to persons with disability under the 10 types of disabilities? Oo, kasi pwede namang hindi. Kasi pwede po hindi. Malaking Sabihin chance na natin, hindi. yung naputol yung sa finger na maliit, Oo, di ba? maliit na part Meron ng tayo sa daliri. ECC na mabibigyan ng na Compensation for, But with respect to dismembers. the disability laws, hindi siya pwedeng bigyan ng disability PWD card kasi card, oo. meron 10 types na meron din requirements. So yun po yung mga yun po yung Distinctions, mga no? distinctions po. Oo. Siguro po a partnership with ECC would be very much welcome with the For NCDA. sure. Actually, we do participate with all of the activities. And this year, actually, nag-organize din ng ECC ng motorcade in recognition of the National Disability Week, Rights Week. Next week. Oo, na gusto natin din i-highlight kasi although hindi naman nga cover ng ECC lahat ng persons with disability kasi merong mga persons talaga na disabled from the beginning, ang constituents naman ng ECC exclusively disability related to work incidents or accidents, nagmo-merge pa rin kumbaga sa diagram, 'di ba? Meron tayong meeting point ng ating constituents at dahil dito kailangan talaga nag-work together tayo, Attorney Walter. Actually po, tama po kayo din, ma'am. Kasi need po natin na matugma or ma-harmonize Ma-align. yung or ma-align yung yung threshold nung saan po yung disability na mag-i-issuehan na maging persons with disability siya. Yes. So yun po yung parang siguro nakikita namin sa NCDA na we can go partnership with or we can do research together. Oh, that would be great. Yun, lagi mas maraming impormasyon, mas maraming data na pwedeng gamitin para makatulong again sa mga persons with disability, whether or not related sa ECC or sa NCDA cover. Diba? Ayun. Meron po kasing mga kasi NCDA, nasa amin po yung mga nagko-complain, mga ganon. And then may mga complaints po minsan na parang, teka, binigyan nga kami ng disability certificate ni Ng ECC. oo, So may tapos compensation kami, tapos ayaw nyo kaming bigyan ng Bigyan ng identification cards. So yun po yung nagiging issue. Kaya sinasabi po namin na siguro we can make a research on it or we can make a general statement na these are the things that we should know about persons with disability and ECC na compensation sa disability po. That's true. Ayan. Ako, Miss May, dami nating nalaman. Oo nga. Kalahati pa lang.
Anyway, Idikay, Attorney Walter, saglit lang po ha. At babalik po tayo sandali na pag-usapan pa rin po natin ang mga programa, no? At serbisyo ng National Council on Disability Affairs. Tutok lang po kayo. Magbabalik pa rin po ang hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Oras po natin, 39 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga at syempre nagbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Kasama pa rin natin ECC Executive Director Attorney Kai Velasquez, pero sandali lang Attorney Kai ha. Meron lamang tayong bibigyang daan na isang... Flash Report! Flash Report! Nako, medyo malungkot ito pero hindi naman siguro mananalasa. Sana lang. LPA po sa loob ng Philippine Area of Responsibility nasa bansa na po naging ganap ng bagyo, no. Ang pangalan Krising. Ayan, wag ka nang manalasa. Anyway, so ingat-ingat po tayo. So meron po tayong bagyo, no, bagyong Krising. Okay, balikan natin Idikay. Welcome back Attorney Walter. Hello po. So, pag-usapan natin ano yung mga ginagawang hakbang po ng NCDA para matulungan yung mga persons with disability o PWDs na makapasok o makabalik po sa trabaho. Lalo na po yung mga nagkaroon ng kapansanan dahil po sa work-related accidents. Lately po, we had consultation with our stakeholders. Meron po tayong tinatawag na stakeholders forum wherein we talked about different avenues on how to employ persons with disabilities. And bago lang po, I think that was last week or 2 weeks ago po, nagkaroon po tayo ng job fair for our persons with disability to enter to our BPOs. So meron po tayong mga different measures po with the different disabilities nila doon sa 10 types po kung paano sila ma-hire. Like for example, meron tayong mga stakeholders like mga FedEx, mga na naghahanap sila ng pool of persons with disability to hire na makasama sa human resource nila. So tuloy-tuloy po 'yon. And then now po tinitingnan din namin yung avenue to talk to the different SUCs, yung mga schools po. We're trying to have relationship and partnership with them para po ma-extend po yung mga scholarship programs for persons with disability. Kasi isa po na sa nakikita natin na nagiging struggle for our persons with disability to be hired in the government is kawalan po ng edukasyon. So naghahanap din po tayo ng avenue for that. Oo, maganda yun, Miss May, kasi kinoconnect mo na yung mga naghahanap ng trabaho. Doon sa trabaho talaga na willing and available na tumanggap sa kanila. Sir, yung mga schools din, di ba? Yun nga, tama, yung additional na pagkakataon para makapag-aral din sila. At syempre siguro sir, training din para magkaroon sila ng skills towards kung ano man yung pinapangarap nilang trabaho, di ba sir? Yes po, tama po kayo. Nagkakaroon tayo ng mga talks with the CSE sa DOLE po, sa TESDA. Yung mga members po natin kung how we can really provide employment and education for our persons with disabilities. At si TESDA din po, tinitignan natin yung avenues wherein paano po na ma-personalize natin yung pagtuturo natin sa ating mga persons with disabilities po. Importante talaga yun, Miss May. Yes, Idikay. Oo. At simula nga bukas, no? Simula ng sa July 17, National Disability Rights Week. So marami po bang nakahanay na activities ang NCDA para sa linggo na selebrasyon na ito? Actually, marami po talaga. Starting po ng 17, the kick-off po, we will be having different mga interviews and then different mga information materials na ilalabas ng NCDA. Yes. And sabay-sabay po nationwide yung mga different LGUs natin and then mga regional offices natin and national offices natin na sabay-sabay po na isulong yung ating National Disability Rights Week. Maliban dun po, kung titignan nyo sa aming website, andun po talaga, ang dami, until 23 po. Actually, yung mga employees po ng NCDA, ngayon, hindi nyo mahagilap sa office. Kasi may mga different speakers po, yung mga resource persons na kinukuha. And then at the same time po, yung mga different activities ng ating mga partners, andun po tayo. So, stay tuned po sa aming mga social media accounts din po.
Doon very active ang ating mga LGUs pagdating sa mga ganitong activity ng ating mga PWDs kasi meron talaga silang inilalaan ng mga programa kapag ganitong week. Oh, tama po kayo, ma'am. Kasi ang nangyayari ngayon, ma'am, parang they go, parang yung celebration nila, nagkakaroon yung iba ng mga job fairs na rin. Yes, meron na rin. Nagkakaroon sila ng parang mga sports fests. So, parang to put value to our persons with disability and really awareness na there are 10 types of disabilities and everyone should be sensitive and to have knowledge with the different rights of our persons with disabilities. Nakakatuwa, sir. At ang theme nyo, Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. So, dapat talaga included, hindi sila ine-exclude, diba? So, sa lahat ng aspects ng ating society, kasama natin yung mga persons with disabilities at hindi sila naiiba sa atin. Tama po kayo, ma'am. Ang sabi nga nila is when we go pag tumatanda daw po tayo, kakambal daw po natin yung disability din. Oo, So that's as we age, nagkakaroon tayo ng particular disability. So kailangan po talaga everyone should be aware. Meron po bang mga desk, di ba madalas kasi maraming tanong yung ating mga PWDs yung para sa kanilang mga benepisyo at mga karapatan. Meron yata kayong mga inilalagay mga help desk para sa kanila. Tama ba yun? Actually, ma'am, Walter? we have because of Republic Act 10070, all first to third class municipalities are mandated to provide persons with disability affairs offices. So yung offices na yun are manned by our persons with disabilities and even mga individuals without disabilities. But lahat po ng mga programs or implementations with respect to rights and privileges of persons with disabilities, sila po talaga yon. So kung may help desk po, nandun po yung ating help desk. But with respect to 4th to 6th class po, highly encouraged sila to have a persons with disability affairs office, but meron po talaga silang mga focal persons to really attend to the needs of our persons with disabilities. So lahat naman pala ng LGUs, in theory, yun nga, first hanggang third required. So dapat meron po kayong opisina na ganito sa inyong munisipyo or inyong city, pero po kung 4th to 6th, encourage. At I think marami naman nga na nag-i-implement na nito, di ba, Attorney Walter, nakakatuwa na meron tayong malalapitan kung kailangan natin ng tulong, lalong-lalo na yung mga persons natin with disability na hindi nila alam kung saan sila pupunta or saan sila hihingi ng assistance. Yes po. Oo. As of the moment naman po, lahat nung na-register natin sa ating Philippine Registry for Persons with Disability knows that there is a Persons with Disability Affairs Office. Kasi syempre, Kasama. saan sila kumukuha ng IDs nila, di ba? Yes. Yung sa 2 million plus natin na persons with disability na registered, they are already in good hands naman po. Oo nga, Miss May. Sir Walter, di ba parang maraming issue ngayon tungkol nga doon sa mga, yun sinabi na visible saka hindi visible na disabilities. Yes. And yung iba na kina-question, bakit ka may PWRD card when obviously hindi physically kita yung disability. Yung disability. So, Para hot lang yun topic. Para lang senior citizen card yan, idikay. Ay, hindi ka mukhang Hindi senior. ka mukhang senior. Di ba nagiging discussion ngayon yun but anyway, idikay, meron lang isang tanong dito. Sige no? po, Miss May. Oo, madalas daw kasi talaga, tama yung pinag-usapan natin kanina, yung treatment sa mga PWDs, ramdam nila yun Lalo na pag nag-a-apply ng trabaho at nag-graduate lang ng senior high. Di po ba? Ayun, so paano saan ka lalapit? Yun yung tanong. Actually po, you can always, first po, the grassroots po talaga natin ng mga frontliners natin for the implementation of the laws are the persons with disability offices as accorded by Republic Act 10070. Now if sabihin natin need pa din talaga nila to push through with that, they can always send us a letter naman po para kami po yung pwede mag-refer Yung National kung saan Council natin sila i-refer po, yung sa National Council on Disability Affairs po. And then they can email us through council@ncda.gov.ph po. Oo, ayun. Ito concern to idikay ng ating mga nagkakasakit ng mga PWDs. Paano ba daw malalaman? Medyo siguro ibigyang diin natin ito, Attorney Walter. Kung ang isang kapansanan o kaya po sakit, masasabi natin qualified sila dun sa disability benefits nila, no? Ano ba yung kaibahan, difference ng disability sa konteksto ng existing na mga batas na pinag-usapan natin actually kanina na kumpara dun sa mandato nga po ng ECC? Pag
pag sinabi po natin mga illnesses or sabihin natin diseases, mga ganon, kung sa cancer po, pasok talaga yon kasi meron tayong Cancer Act, may batas talaga tayo dyan. But meron din po tayong tinatawag na rare diseases na batas. So the DOH is providing a list, and that list is exclusive. So pag sabihin natin yung 100 plus na ata ngayon, yung list na yon, andun po yung particular list. Like for example, maple syrup syndrome, mga ganon. So meron siyang parang mathematically na parang kinukuha ni DOH na very rare siya, and then it's already considered as a persons with disability. So, yun po yung pagdating natin sa diseases. But with respect to the other na mga disability natin na types, meron po talagang categorization, like for example sa eyes, yung 'di ba yung sa vision natin, kung correctable siya with our eyeglasses, hindi po natin bibigyan ng disability yon. So, technically pag merong assistive na device na pwedeng ibigay dun sa mata, hindi talaga siya bibigyan. Or sabihin natin pagdating sa mga speech impairment, 'di ba? Dapat may disability certificate to that particular disability po na i-issue ng doctor with that specific or special na disability. Like for example, psychosocial, dapat psychiatrist po ang nagbibigay ng ating disability certificate, hindi po yung parang ubigayin. Kasi may specialization. Specialization Oo, po. hindi man pwedeng sabihin ng cardiologist na malabo mata mo. Medyo Yes po, parang medyo hindi niya feel. So that's why we had a NCDA Administrative Order number 1 series of 2021 na nandun po yung parang requirements or preliminaries natin on who to provide ng ID sa ating persons with disabilities. Yes, oo. Actually, maraming complaint pagdating sa mga ganyan no? With Actually IDs, pero hindi ina-accept, hindi acceptable yung kanilang mga concern. Actually po, ang mga complaints nila, yung sa period po, yung 5-year na prescription, and then at the same time, hindi sila nare-renew kasi nawala yung may mga instances na nawala yung kanilang mga disabilities. Like for example, sa psychosocial, gumaling, mga ganon po. So, kaya po may period para to assess again on whether or not you are a person with disability. Kasi, syempre naman po, you're providing them with 20% discount and 12% VAT na discount, diba? So, diba, parang it should be given to rightful persons with disabilities. Yes, tama ka dyan. Mayroon nga dito, nagsumbong sa amin, Edikay. Ano Di yun, ba, Miss May? na siya, makikita mo naman na pilay siya eh. Okay. Sumakay ng jeep, tapos ayaw bigyan ng Discount. sa pamasahe. Nagsumbong dito sa amin, oo. Di ba? Yun yung mga, may batas na, pero ewan ko ba, hindi talaga sinusupport nung di ba, no ating ibang Siguro mga po kababayan. yung bus liner na yon, kailangan natin Yes, disability sensitivity training sa kanila. Ayun. Oo. Kaya kinuha namin yung details nun. Yun nga, Kinuha Miss namin May. attention. Oo. At importante talaga yung mga ganitong conversation kasi nalalaman ng ating mga listeners at viewers kung ano ba talaga dapat yung implementation ng mga ganitong klase Oo. batas, diba, Miss May? Anyway, Edikay, Oo nga. Ano naman, sir, ang activities, paano po makikiluhok ang ating mga community or LGUs or employers sa mga celebration natin ng National Disability Rights Week? Okay, so number 1 po, they can always coordinate sa mga localities nila sa kanilang mga Persons with Disability Affairs offices kasi they have their programs din. Okay, Meron po tayong kanya-kanyang isa po yung theme natin, and dinap natin yung theme natin, and then parehas po tayo ng sineselebrate. And then at the same time, yung mga different federations natin, kung gusto nilang makilahok to a bigger celebration, punta po sila sa mga provinces nila na may mga Persons with Disability Affairs offices din. And then for the National Council on Disability Affairs po, please look into our Facebook page. Nandun po yung lahat ng activities, and our website po sa ncda.gov.ph para po sa araw-araw na celebrations namin. Kahit Sabado at Linggo po, meron po yung activities. So, please stay tuned dun sa ating mga social media accounts and sa atin pong website. ayun, Edikay,
Pero malapit na yung oras, hindi kayo eh. I know. Okay, gusto kulang ka po, natin no? Oo, magkakwentuhan eh. masarap talaga makipagkwentuhan Oo nga. kapag ganito yung usapan, di ba? Oo. Napaka-interesting. So, Sir Walter, ayan, huling mensahe na lang po siguro sa ating mga ka-ECC. At syempre, nasa inyo na rin po yung pagkakataon na kung meron po kayong gustong i-share or ipaalam sa ating mga nanonood at nakikinig tungkol sa mga programa ng NCDA. Sir, pakishare na po sa atin. Okay po. Again, on behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, and our OIC Deputy Executive Director, Dan D.C. Victa, we are very thankful po na inanyayahan mo po yung NCDA dito sa program ninyo. And we are inviting everyone to join the celebration sa ating National Disability Rights Week. And you can always follow us with our FB page sa National Council on Disability Affairs and po sa ating website sa ncda.gov.ph. And siguro po ang mensahe namin from the NCDA is tuloy-tuloy lang po yung laban, as we have the motto po, yung laban lang. And then let's continue to grow together, and for our stakeholders po na wag kayong magsawang tumulong sa ating sektor ng persons with disability po. And again po, salamat po for having us here. Nakakatawa yung message mo, sir. Laban lang, diba? At huwag magsasawang tumulong dito sa napaka-importanting sektor na ito. At kailangan talaga na bigyan natin sila ng tulong at special na pribilehiyo para naman makasabay sila sa atin, diba? Parang ganyan. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. At Thank you po, marami din kaming natutunan. Thank you so much. At syempre doon sa ating mga tagapakinig at nanonood. And hopefully, marami din man tayong sektor na nanonood ng mga PWD sa Idikay. Oo nga, Miss Kaya May. Feeling ko natutuwa nga tayo. marami nagme-message sa group chat mo, di ba? Mga questions. Pero unfortunately, pakaiksi na ating oras ngayong Oo. umaga. Actually, gigess ko siya sa program ko Ay. sa Public Service Hour para ma-discuss namin yung iba. Yun yung mas maganda. Mga concern, Oo, oo. Ay, may sana. pahabol pala. Okay lang Ay, po ba? sige Of po. course. This coming August 4 to 7 po pala is the third inclusive governance ng ating for persons with disability affairs offices natin. So it will be in Palawan po, Puerto Princesa. Oh, wow. May nag-plug din ng activity si Sir Walter. Saktong-sakto. Oo Nakalimutan. nga. Anyway, ayan. Bibigyan daan ka namin doon sa Public Service Hour. Tapos ang news center yata gusto ka rin ma-interview. Ala, Ayan, pinapako yung hostage number ka na mo. dito, DZRH. Sure. Thank you so much, Attorney Walter Jason Alaba, spokesperson at Regional Programs Coordinator po ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Idikay, teka lang, sandaling-sandali lang po. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Ayan, bago tayo magpaalam, Idikay, announce natin ang ating mga winners sa ating easy question. Hindi matatapos ang umaga, Miss May, na hindi natin na-announce yung answer sa ating easy Yes. question. At syempre yung answer ay NCDA po, or Yun, no? National Council on Disability Affairs. At congratulations po dahil meron tayong 3 winners ng ECC merchandise this morning. Ang nakasagot po ng tama sa ating katanungan, Dominic Dongon de los Santos, Congratulations. Ronald Tumbaga, at Congratulations. Basaysay Nelisa Manondo. Ayun, no? Congratulations. So, antabayanan po niya inyong mga panalo, ang iyong premyo para po sa mga nanalo ngayong araw na ito. Siyempre, look for Miss Pichi Gonzalez para po sa inyong mga premyo. Idikay sa iyong safety pabaon, sandali lang. ECC Safety Pabaon. Idikay? Ayan, Miss May. Siyempre, i-share natin sa ating mga listeners na viewers ang safety pabaon natin. So, gusto natin makibahagi ngayong Nutrition Month. At ako po, Miss May, I have to admit, alam mo, nung maliit ako, hindi talaga ako kumakain ng gulay. Ang gusto ko lang, pork chop. Yan ang yung paborito kong kainin. Pero dahil lumaki na tayo ngayon, gusto natin i-share sa ating mga listeners at viewers na ngayong National Nutrition Month, i-consider po natin na kumain na mas healthy at masustansyang mga pagkain. So, balanced diet po para sa ating mga listeners at viewers para po sa longevity na ating buhay. Green leafy vegetables at syempre, iwasan natin ng junk food at processed foods. Yun, no? Anyway, mga kaibigan, dyan nagtatapos muli ang ating special episode ngayong araw na ito ng Miyerkules, Idikay. Oo nga, thank you Miss May sa umagang ito, napaka-informative. At syempre para sa ating mga ka-ECC, kung meron po silang karagdagang katanungan at gusto nilang matuto tungkol sa Employees Compensation Commission, pumunta lamang po kayo sa aming website www.ecc.gov.ph.
At pwede rin nyo pong i-visit ang aming Facebook page. Hanapin nyo lamang po Employees Compensation Commission at kami po yung unang-unang lalabas dyan. Muli po, ako po ang inyong action woman, Atty. Kaima Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa ating mga manggagawang Pilipino ay pag-aalaga din sa ating bayan. Muli, ako po si May Binauhan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Miyerkules. Dito pa rin po sa Hashtag ECC Work Related. Oras po natin, 1 minuto na lang, alas 11 na ng umaga. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour.